Huminto ang bus na may malakas na langit-ngit sa harap ng bakal na tarangkahan ng Marston Estate. Isang uri ng tarangkahan na tila bumubulong ng matagal ng kayamanan at mga lihim na iningatan sa loob ng maraming henerasyon. Mahigpit na niyakap ni Rachel Carter ang kanyang maliit na pitaka sa dibdib na para bang kaya nitong protektahan siya mula sa bagyong bumabagabag sa kanyang kalooban. Maingat siyang bumaba at inayos ang laylayan ng matigas na unipormeng hindi pa siya sanay isuot. Kahapon lamang, nakasuot pa siya ng maong at t-shirt habang nagpupunas ng mga mesa sa isang cafe sa downtown Boston. Bago tayo magpatuloy, mag-iwan muna ng komento kung saan ka nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong mga video. Atin ang simulan. Ngayon, sa edad na 26, naglalakad siya patungo sa isang mundong hindi naman talaga para sa kanya. Isang mundong puno ng malalaking chandelier, makintab na marmol, at mga pangalang may bigat sa lungsod na parang kulog kapag binangkit. Sumilay ang kanyang refleksyon sa bakal habang dahan-dahang bumukas ang tarangkahan matapos niyang magpakilala sa intercom. "Rachel Carter, narito po ako para sa aking unang araw," sabi niya ng matatag ang boses. Kahit mabilis ang tibok ng kanyang puso, agad namang may sumagot na boses ng isang babae. Malinaw, maikli at profesional. "Maligayang pagdating sa Marston Estate," tugon ng babae. Ang mabigat na pag-ungol ng pagbukas ng tarangkahan ay nagpadala ng panginginig sa gulugod ni Rachel. Bumungad sa kanya ang malawak na ari-arian na parang eksenang hinugot mula sa isang magazine. Tatlong matatayog na palapag ng kolonyal na arkitektura, malalapad na hagdang bato, perpektong inayos na mga halamang bakod at mga fountain na kumikislap sa liwanag ng umagang Abril. Naglakad si Rachel sa landas na napapalibutan ng mga rosas, at bawat hakbang ay tila lalong bumibigat na para bang pumapasok siya sa buhay ng ibang tao. Ngunit pinaalalahanan niya ang sarili kung bakit siya naroroon. Para kay Annie, ang kanyang munting anak na babae, ay karapat-dapat sa higit pa sa simpleng pakikipagsapalaran upang mabuhay. Ang trabahong ito na may sahod na 3 beses na mas malaki kaysa sa anumang kinita niya noon. Ang pagkakataong matagal nang naghintay siya. Sa harap ng pintuan ay nakatayo ang isang babaeng nasa edad 50. Maayos na nakapusod ang buhok at may suot na apron na sumisimbolo sa kanyang otoridad. "Ikaw marahil si Rachel? Ako si Dorothy, ang punong tagapangasiwa ng bahay. Nais ka nang makita ni Ginang Margaret Marston ngayon," sabi nito. Magalang at profesional ang kanyang tono, ngunit tila sinusukat ng mabuti ng kanyang mga mata si Rachel. Pagpasok niya sa loob, tila anilamon siya ng laki ng mansyon. Kumikinang ang sahig na marbol sa foyer na parabang salamin na malinaw niyang nakikita ang sarili niyang refleksyon. Sa itaas ay nakasabit ang napakalaking chandelier na tila naglalaman ng lahat ng bituin na gustong ituro ng kanyang anak tuwing nakatanaw sila sa bintana ng kanilang apartment sa gabi. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Rachel na ang mundong kanyang pinasok ay kasing ganda ng isang panaginip. Ngunit maaari ring kasing delikado nito. Tumunog ang mahinang pag-click ng kanyang sapatos na patag laban sa sahig habang pinangungunahan siya ni Dorothy sa pagdaan sa mga silid na tila nababagay sa isang museo. May mga sofa na yari sa velvet, mga oil painting, makintab na kahoy, at mga antigong salamin na kumikislap sa liwanag. Naramdaman ni Rachel na natutuyo ang kanyang lalamunan. Hindi siya nababagay sa lugar na iyon. Huminto sila sa harap ng isang pares ng dobleng pintuan na may masalimuot na ukit. Lumapit si Dorothy at mahina ngunit mariing nagpaalala.
Tawagin mo siyang Mrs. Marston. Huwag kailanman sa kanyang unang pangalan. Kumakatok siya ng marahan at may sumunod na mahinang utos mula sa loob bago dahan-dahang bumukas ang mga pintuan. Ang pangunahing parlor ay nakakamangha. Mga bintanang mula sahig hanggang kisame, ang taas na nagpapasok ng sinag ng araw sa mga velvet na sopa at sa marmol na fireplace. Sa gitna ng silid, nakaupo ng may likas na karangyaan ay si Margaret Marston. Ang kanyang buhok na kulay abo blonde na may halong pilak ay maayos na inaayos sa isang perpektong ayos. Nakasuot siya ng navy na suit na nakadikit sa kanyang payat at matikas na pangangatawan at may kwintas na perla sa kanyang lieg na marahang kumikislap. Tumingala siya at sa kanyang mga mata ay matalim na parang salamin. "Ikaw ba si Rachel?" Tanong niya. Kalmado ang kanyang tono, ngunit may bigat na nagpatindi sa tibok ng puso ni Rachel. Sinabi ni Dorothy na may karanasan ka na sa serbisyo noon. "Opo ma'am, 5 taon po akong nagtrabaho sa mga restaurant at cafe." Sagot ni Rachel habang mahigpit na magkadikit ang kanyang mga kamay upang hindi mahalata ni Margaret ang kanyang panginginig. "Alam ko pong mahalaga ang pagiging maingat sa detalye at mabilis po akong matuto." Tumayo si Margaret. Perpekto ang tindig na para bang walang bahid ng kahinaan. Ang bahay na ito ay nakatayo na sa loob ng maraming henerasyon. Ang reputasyon nito ay hindi lamang nakasalalay sa kayamanan, kundi sa disiplina at katapatan ng mga taong naninirahan dito. Wala akong inaasahan kundi iyon mula sa iyo. Tumango si Rachel. Maingat ngunit taos-puso ang kanyang mga salita. "Gagawin ko po ang aking buong makakaya, Mrs. Marston." May kung anong kumislap sa mga mata ni Margaret. Marahil ay pag-aproba o isang pagsubok na pansamantalang nalampasan. Ipapaliwanag ni Dorothy ang iyong mga tungkulin. Ngunit bago iyon, nais kong maunawaan mo kung ano ang kinatawan ng bahay na ito. Ikinumpas niya ang kamay upang sumunod si Rachel. Tumawid sila sa silid patungo sa isang pader na napapalibutan ng mga larawang may gininto ang frame. Isa-isa, itinuro ni Margaret ang mga ito. Mga patriarka at matriarka ng pamilyang Marston. Ang kanilang seryosong mga tingin ay tila nakaukit magpakailanman. Magalang na tumango si Rachel kahit may kaba na kumukulot sa kanyang tiyan. "Ito ang aking asawa, si Edward Marston." Mahina ngunit may bigat na sabi ni Margaret habang huminto sa harap ng larawan ng isang lalaking may matigas na panga at bigoteng kasing talim ng kanyang titig. "Siya ang nagtayo ng aming imperyo hanggang sa siya ay pumanaw 10 taon na ang nakalilipas." Pagkatapos ay inilipat niya ang kanyang kamay. "At narito naman ang aming mga anak." Napunta ang tingin ni Rachel sa susunod na larawan. Isang batang mag-asawa sa araw ng kanilang kasal na bahagyang nakangiti. Sumunod ay isang family portrait at doon biglang napatigil ang kanyang paghinga. Napakagaling ng pagkakapinta ng bawat detalye ay malinaw na malinaw. Ang parehong magulong kayumangging buhok, ang matibay na panga at ang matutulis na berdeng mata na minsang tumitig sa kanya ng may lambing. Ang lalaking nakilala niya bilang Michael. Nanikip ang kanyang dibdib. Nang hina ang kanyang mga tuhod, hindi siya makahinga. "Ayos ka lang ba?" Putol ni Margaret sa katahimikan. Kumurap si Rachel. Pilit ibinabalik ang sarili sa katinoan. Ngunit ang malakas na pintig ng kanyang puso ay tila umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Itinuro niya ang larawan. Nanginginig ang kamay at hindi mapigilan ang sarili. "Mrs. Marston, bakit po nasa family portrait niyo ang ama ng aking anak?" Parang nagyelo ang buong silid. Maging ang hangin ay tila tumigil sa paggalaw sa loob ng ilang sandali. Katahimikan lamang ang naging sagot. Nanigas ang mukha ni Margaret at ang pagkalito
ay napalitan ng mas matalim na ekspresyon. "Anong sinabi mo?" tanong niya, at ang kanyang tinig na dati mahinahon ay naging matigas na parang bakal. Napagtanto ni Rachel ang kanyang pagkakamali. Ngunit huli na ang lahat. Dapat sana'y nanahimik siya. Nilunok ang kanyang pagkabigla. Ngunit hindi na niya mababawi ang mga salitang nabitawan. "Ang lalaking iyon," bulong ni Rachel. Paos ang lalamunan. "Nakilala ko siya bilang Michael. Nagkasama kami 5 taon na ang nakalipas. At ang aking anak." Naputol ang kanyang boses, ngunit nagpatuloy siya. "Ang anak kong si Annie ay may mga mata niya." Mabilis na ibinalik ni Margaret ang tingin sa larawan. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang panga. "Ito ang aking anak na si Joseph Marston. Matagal na siyang nasa ibang bansa upang pamahalaan ang pagpapalawak ng aming negosyo. Hindi maaaring siya ang lalaking sinasabi mo." Ngunit alam ni Rachel ang katotohanan. Alam niya ito tulad ng pagkakakilala niya sa tawa ng sarili niyang anak. Ang berdeng mga mata sa larawang iyon ay kapareho ng mga matang nakatitig sa kanya araw-araw mula kay Annie. Tumibay ang kanyang tinig. Halos may halong pagtutol. "Hindi po ako nagkakamali. Makikilala ko siya kahit saan." Nakakasakal ang katahimikan ni Margaret. Nanatiling kontrolado ang kanyang ekspresyon. Ngunit may kung anong kumislap. Isang bahagyang pagdududa ang dumaan sa kanyang mukha. Nagpatuloy si Rachel. At maging siya ay nagulat sa sarili niyang tapang. 5 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Michael. Hindi niya kailanman sinabi sa akin ang tunay niyang pangalan. 3 buwan silang magkasama. At pagkatapos ay bigla siyang naglaho. Pagkaraan ng ilang linggo, doon niya nalaman na siya ay buntis. "Katawa-tawa yan," mariing sabi ni Margaret, at bahagyang nabasag ang maskarang kanyang isinusuot. "Hindi kailanman mamumuhay ang anak kong si Joseph sa ilalim ng peking pangalan. Siya ay isang Marston." "Kung ganoon, bakit siya nawala?" sagot ni Rachel. Nanginginig man ang boses ay matatag pa rin. "Bakit niya ako iniwan ng walang kahit isang salita?" Mahigpit na nagdikit ang mga labi ni Margaret sa isang tuwid na linya. Sa unang pagkakataon mula nang pumasok si Rachel sa mansyon, ang matibay na matriarka ay tila nag-alinlangan. Dumagundong sa kanyang mga taenga ang pintig ng puso ni Rachel. Ang katotohanang hindi niya inaasahang matutuklasan ay nakapinta ngayon sa pader sa kanyang harapan. At sa sandaling iyon, ang marupok na mundong kanyang itinayo para kay Annie ay nagsimulang manginig. Doon nagtatapos ang unang bahagi ng kwento upang mapanatiling sabik ang mga tagapakinig habang nananatili sa emosyonal na daloy ng istorya. Narito ang tanong. Sa tingin mo ba ay mas marami pang nalalaman si Margaret Marston kaysa sa kanyang ipinapakita? Nanginginig ang buong katawan ni Rachel, ngunit tumanggi siyang umatras. Matagal na nanatiling tahimik si Margaret Marston. Ang kanyang matatalim na mata ay palipat-lipat sa pagitan ng larawan at ng dalagang nakatayo sa kanyang harapan. Pagkatapos, sa kilos ng isang taong sanay mag-utos, tumalikod siya at naglakad patungo sa isang sofa. "Umupo ka," utos niya. Bagaman hindi na kasing tigas ng kanina ang kanyang tono. Sumunod si Rachel. Malakas ang kabog ng kanyang puso at pawis ang kanyang mga palad. "Sabihin mo sa akin ang lahat," mariing hiling ni Margaret. "Paano mo nakilala ang Michael na sinasabi mong anak ko?" Nag-alinlangan si Rachel, saka huminga ng malalim. 5 taon na ang nakalipas. Nagtrabaho ako sa isang cafe sa downtown Boston, malapit sa pangunahing plaza. Araw-araw siyang pumapasok at palaging umu-order ng itim na kape at almond croissant. Lumambot ang kanyang boses habang inaalala ang isang nakaraan. Isang araw, tinanong niya ang pangalan ko at makalipas ang 1 linggo, niyaya niya akong lumabas. Sinabi niyang nagtatrabaho siya sa larangan ng pananalapi at madalas siyang bumiyahe. Patuloy ni Rachel.
Hindi niya kailanman pinag-usapan ang kanyang pamilya. Ngunit sa loob ng 3 buwan, pakiramdam ko ay totoo ang lahat. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang nawala. Walang tawag, walang paalam. Bigla na lang siyang naglaho. Humigpit ang panga ni Margaret. Ngunit ngayon ay nakikinig na siyang mabuti. Habang ang kanyang kamay na may suot na mabigat na gintong singsing ay marahang kumakatok sa sandalan ng sofa. At hindi mo man lang sinubukang hanapin siya o kontakin? Tanong ni Margaret. Paano ko magagawa yon? Sagot ni Rachel at nabasag ang kanyang boses sa alaala ng mga panahong desperado siya. Hindi ko alam ang apelyido niya, kung saan siya nakatira, o kung sino siya talaga. Kilala ko lamang siya bilang Michael. Nang matuklasan kong buntis ako, para na siyang multong naglaho. Biglang tumayo si Margaret at tumawid sa silid patungo sa isang mataas na mesa malapit sa bintana. Binuksan niya ang isang drawer at kumuha ng photo album na may takip na balat. Kung nagsasabi ka ng totoo, may kilala mo siya rito. Hindi mula sa isang larawan, kundi mula sa totoong buhay. Sabi niya. Inilapag niya ang album sa mesa at marahang itinulak ito papunta kay Rachel. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya iyon. Naroon siya, si Joseph Marston, sa mga kuhang larawan na tila natural at walang formalidad. Nakangiti sa tabing dagat, nakatalikod ang ulo sa pagtawa at mukhang kinakabahan sa isang graduation habang nakahawak sa kanyang buhok. Napasinghap si Rachel. Ang mga ekspresyong iyon ay eksaktong-eksakto sa kanyang naaalala at ang parehong kilos na minana ni Annie. Hinaplos niya ang pahina na para bang maaaring maglaho ang larawan anumang sandali. Siya iyon, bulong niya. Siya ang lalaking minahal ko at siya ang ama ni Annie. Hindi mabasa ang mukha ni Margaret, ngunit ipinakita ng kanyang mga mata ang unos na bumabagabag sa loob niya. Ang anak ko ay hindi pabaya. Hindi niya kailanman iiwan ng isang babae na may dala niyang anak. Mariing sabi niya. Tumibay ang boses ni Rachel. Iniwan niya ako. O marahil, wala siyang pagpipilian. Hindi ko alam. Ang alam ko, si Annie ay anak niya. Makikita niyo po yun sa kanyang mga mata, sa kanyang mga ngiti. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Maging sa paraan ng pagkunot ng kanyang noo kapag siya ay nag-iisip. Siya yon, Mrs. Marston. Muling binalot ng katahimikan ng silid. Mabigat sa mga salitang hindi masabi. Sa wakas, lumambot ang boses ni Margaret. Sapat lamang upang mapansin ni Rachel ang pagbabago. Ilang taon na ang bata? Tanong niya. 4 na taon at 2 buwan. Sagot ni Rachel. Sandaling ipinikit ni Margaret ang kanyang mga mata bago muling dumilat ng may determinasyon. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Utos niya. Hindi kay Dorothy, hindi sa mga tauhan, at hindi pa sa anak ko. Naiintindihan mo ba? Tumango si Rachel kahit kumikirot ang kanyang tiyan sa kaba. Opo, Mrs. Marston. Ngunit nagpatuloy si Margaret. Kailangan kong makita ang bata bukas ng umaga. Dalhin mo siya sa guest house sa dulo ng hardin. Walang ibang kailangang makaalam sa ngayon. Nanigas si Rachel. Sa loob ng 4 na taon, buong tapang niyang pinoprotektahan si Annie mula sa mundong maaaring makasakit dito. Ngunit wala siyang pagpipilian ngayon. Dadalhin ko po siya. Mahina niyang bulong. At kinabukasan, matapos ang kanyang trabaho, hinawakan niya ang kamay ni Annie habang naglalakad sila sa maayos na hardin. Ang munting batang babae, suot ang paborito niyang bestidang may bulaklak, ay mahigpit na yakap ang kanyang stuffed rabbit. Naghihintay si Margaret sa balkonahe ng guest house. Maayos ang bihis sa kulay kremang kasuotan. Lumambot ang kanyang matatalim na mata sa sandaling papunta ang tingin niya kay Annie. Ito ba ang iyong anak? Mahina niyang tanong na para bang kinakausap lamang ang sarili. Nagtago si Annie sa likod ng binti ni Rachel. Mahiyain ngunit mausisa. Lumuhod si Margaret
nang may hindi inaasahang pagkapino ng kilos at nag-alok ng plato ng cookies na nakalagay sa mesa sa loob. Ito ang paborito ni Joseph noong bata pa siya. Sabi niya. Lumitaw ang maliliit na dimples ni Annie habang kumakagat siya ng isang cookie. Ang parehong dimples na minsang nagpatibok sa puso ni Rachel para kay Michael. Napahawak si Margaret sa kanyang dibdib. Hindi na maikakaila ang katotohanan. Maaari ko bang makita ang kanyang mga guhit? Mahinahon niyang tanong. Binuksan ni Annie ang kanyang backpack at mahiyain na inilabas ang isang sketchbook na puno ng makukulay na drawings. Isang pahina ang agad na nakakuha ng pansin ni Margaret. Isang simpleng guhit sa isang bahay, ngunit kapansin-pansin ang balanse at ayos nito. Ikaw ang gumuhit nito? Tanong niya. Buong pagmamalaking tumango si Annie. Ito po ang pangarap kong bahay. Balang araw, itatayo ko ito. Masigla niyang sagot. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Margaret. Noon, pangarap ni Joseph na maging isang arkitekto bago siya hilahin ng pamilya papasok sa negosyo. Nabaling ang katahimikan sa tunog lamang ng orasan na nakapatong sa isang fireplace. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Margaret. Tumalikod siya upang sagutin iyon. Mahina ang kanyang boses, ngunit may ilang salitang narinig si Rachel. Oo, papunta na siya bukas ng umaga. Biglang napigil ang paghinga ni Rachel. Bukas, babalik si Joseph, ang lalaking nakilala niya bilang Michael. Masyadong maaga. Hindi pa siya handa. Nanikip ang kanyang dibdib habang muling humarap si Margaret. Maayos ang kanyang anyo ngunit ang mga mata ay naglalahad ng bigat ng kanyang sasabihin. Darating ang anak ko, 8:00 ng umaga. Maganda ka. Malamig niyang pahayag. Nang gabing iyon, halos hindi nakatulog si Rachel. Tinitigan niya si Annie habang payapang natutulog sa tabi niya. Ang buhok ng bata ay nakalatag sa noo nito. Naalala niya ang mga gabing doble ang kanyang trabaho. Ang mga luha na lihim niyang pinahid ng mag-isa. At ang lakas na kinailangan niya upang palakihin ang kanyang anak ng walang kasagutan. At ngayon, ang lalaking iniwan siya, kusang loob man o hindi, ay muling haharap sa kanya. Sa pagsikat ng araw, nagsuot si Rachel ng isang simple ngunit eleganteng damit. Hindi ang kanyang uniforme. Sinabi niya sa sarili na haharapin niya si Joseph, hindi bilang isang katulong, kundi bilang si Rachel Carter, ang ina ng kanyang anak. Pagdating niya sa mansyon, isang itim na Audi ang nakaparada na malapit sa fountain. Mas mabigat kaysa dati ang kanyang mga hakbang habang pinangungunahan siya ni Dorothy sa loob ng bulwagan. Walang kamalay-malay sa unos na paparating. Nang bumukas ang mga pintuan ng parlor, biglang natigilan si Rachel. Naroon siya, si Joseph Marston, ang Michael na nawala. 5 taon na ang nakalipas ay biglang nagbalik sa isang iglap. Ang kanyang mga mata, ang parehong berdeng mata, ay nagtagpo sa kanya at kumalat ang matinding pagkabigla sa mukha ng lalaki. Para bang nawalan ng hangin ang katawan ni Rachel, pakiramdam niya ay nakikita siya ng multo. Michael, bulong niya. Kusang lumabas ang pangalan mula sa kanyang mga labi bago pa niya ito mapigilan. Napatras si Joseph na para bang tinamaan. Hinaplos niya ang kanyang buhok. Ang nakasanayang kilos kapag siya ay kinakabahan na lubos na naaalala ni Rachel. Rachel, basag ang boses niyang tugon. Anong ginagawa mo rito? Pinutol ng boses ni Margaret ang mabigat na katahimikan. Ang iyong nakaraan ay bumalik, Joseph, at may mga tanong itong kailangang sagutin. Naging mabigat ang hangin sa silid, puno ng tensyon at mga lihim na malapit ng mabunyag. Sa tingin mo ba ay talagang iniwan ni Joseph si Rachel o napilitan lamang siyang maglaho? Sa loob ng mahabang sandali, nanatiling nakatayo si Joseph. Tila nanigas ang kanyang mga mata. Ay nakapako kay Rachel na para bang naglaho ang mga taon at bumalik sila sa maliit na cafe sa Boston.
Ngunit hindi na matiis ang katahimikan. Pinilit ni Rachel ang sarili na magsalita. Nanginginig man ang kanyang boses. Sapat pa rin itong matatag upang basagin ang tensyon sa pagitan nila. 5 taon, Joseph. Mariin niyang sabi. 5 taon na walang kahit isang salita. Naglaho ka na parang anino. May idea ka ba kung anong ginawa niyo sa akin? Mariing tanong ni Rachel. Napalunok ng mariin si Joseph at mahigpit na kumapit ang kanyang kamay sa sandalan ng isang upuan na para bang kailangan niyang iyon ay upang manatiling nakatayo. Rachel, sinusumpa ko sa iyo. Hindi ko kailanman ginustong umalis. Sagot niya. Ang mga buwang nakasama kita ang pinakatotoong bagay na naranasan ko sa buhay ko. Ngunit idinagdag niya, mabigat ang boses, na ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang ama, ang nagbigay sa kanya ng utos na wala siyang magawa kundi sundin. Pinagbantaan niya na sisirain ang buhay mo kung hindi ako lalayo. Patuloy ni Joseph, na nakitang dibdib ni Rachel na hati sa pagitan ng galit at pagdududa. Inaasahan mong maniniwala ako na iniwan mo ako para protektahan ako? Tanong niya. Nanginginig ang boses. Oo. Matatag na sagot ni Joseph. Kumikislap ang kanyang berdeng mga mata na tila may luha. Pinatay ako ng konsensya ko sa paglayo. Gusto kitang sabihan. Gusto kong lumaban. Pero ang ama ko, may kapangyarihan siya sa lahat. Akala ko, sa pag-alis ko, nililigtas kita. Dagdag niya, halos pabulong. Ngunit, wala na isang araw na lumipas na hindi ko pinagsisihan yon. Bahagyang nanginig ang mga labi ni Rachel. Ang kanyang galit ay unti-unting nabasag sa bigat ng mga salitang iyon. Ngunit, hindi pa rin nawawala ang sakit na matagal niyang kinimkim. Hindi mo lang ako iniwan, Joseph. Mariin niyang sabi. Iniwan mo rin ang anak mo, si Annie. Ang pangalan ay tila tumama kay Joseph na parang isang pisikal na suntok. Napaatras siya ng isang hakbang. Namutla ang muka at mabilis ang pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib. Isang bata? Mahina niyang bulong, halos hindi marinig. Ang anak natin? Oo, sagot ni Rachel at napuno ng luha ang kanyang mga mata. 4 na taong gulang na siya. Mayroon siyang mga kagaya ng mata mo at ngiti mo, maging ang paraan ng paghaplos mo sa buhok ko kapag kinakabahan. Anak mo siya at wala ka roon. Dagdag niya, halos mapaiyak. Napahawak si Joseph sa kanyang bibig. Nanginginig ang buong katawan. Diyos ko, mahina niyang sambit. May anak akong babae. Bigla niyang ibinaling ang tingin sa kanyang ina na nakaupo ng tuwid at matigas ang kanyang upuan. Alam mo? Tanong niya, puno ng pagkabigla. Umiling si Margaret. Hinaghinalaan ko lamang kahapon nang makilala niya ang iyong larawan. Sagot niya ng malamig ngunit totoo. Ikinuwento sa akin ni Rachel ang lahat. Ngunit wala akong patunay hanggang ngayon. Muling humarap si Joseph kay Rachel at ang kanyang boses ay nabasag sa emosyon. Nasaan siya? Halos nagmamakaawa niyang tanong. Pakiusap, Rachel. Kailangan ko siyang makita. Kailangan kong makilala ang anak ko. Nag-alinlangan si Rachel. Sumisigaw ang kanyang mga instinct na protektahan si Annie. Nakabuo siya ng isang ligtas na mundo para sa kanyang munting anak. Isang mundong malaya sa kasinungalingan at mga lihim ng pamilyang Marston. Ngunit habang nakatingin siya sa mga mata ni Joseph, hindi niya nakita ang mayabang na tagapagmana na kanyang kinatatakutan. Sa halip, nakita niya ang isang lalaking wasak at desperadong makahingi ng pangalawang pagkakataon. Nasa daycare siya. Mahina niyang sagot. Pero kung talagang gusto mo siyang makita, kailangan mong patunayan na hindi ka na muling maglalaho. Hindi na. Mariing pangako ni Joseph. Isusuko ko ang lahat, ang mansyon, ang kumpanya, kung iyon ang kailangan. Namiss ko ang una niyang hakbang.
Ang una niyang salita, hindi ko na palalampasin ng kahit isang sandali pa. Hindi ko na siya muling hahayaang mawala. Ang hilaw na emosyon sa kanyang boses ay tumagos sa mga depensa ni Rachel. Kahit labag sa kanyang kalooban, may munting pag-asa na muling sumibol sa kanyang dibdib. Marahan siyang tumango. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Nang hapong iyon, magkasama silang nagmaneho patungo sa Bright Harrison Steaker. Nanginginig ang mga kamay ni Rachel habang binubuksan ng pinto at pinapasok si Joseph sa loob. Tumitingin-tingin si Joseph sa paligid na para bang pumasok siya sa isang ganap na bagong mundo. Makukulay na mural sa dingding, mga estanteng puno ng libro, maliliit na upuan at mga mesa. At pagkatapos, bigla siyang lumitaw. Tumakbo si Annie sa pasilyo. Umiindayog ang kanyang maliliit na bestida habang ibinubulalas ang sarili sa yakap ni Rachel. "Mami!" Masigla niyang sigaw. Mahigpit siyang niyakap ni Rachel. Sinisinghot ang matamis na amoy ng buhok ng kanyang anak. Pagkatapos ay napunta ang mausisang tingin ni Annie sa matangkad na lalaking nakatayo. Ilang hakbang ang layo. Lumuhod si Joseph. Malakas ang tibok ng kanyang puso na akala niya ay maririnig ni Rachel. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang mahina niyang sabi, "Hi Annie, ang pangalan ko ay Joseph. Kaibigan ako ng mami mo." Pinagmasdan siya ni Annie ng may matapat na kuryosidad na tanging mga bata lamang ang may kakayahang ipakita. Pagkatapos ay bahagya niyang ikiniling ang ulo at nahihiyang ngumiti. "Mahilig ka bang mag-drawing?" tanong niya. Napatawa si Joseph kahit may luha. Halos mabulunan ang kanyang lalamunan. "Opo, gustong gusto ko," sagot niya. "Kung ganoon, pwede ka nang maging kaibigan ko." Masaya niyang pahayag, sabay abot ng kanyang maliit na kamay. Nang mahawakan ni Joseph ang kamay ni Annie, pakiramdam niya ay nagbago ang buong mundo niya. Ito ang bagay na nawala sa kanya, ang bagay na ipinagkait sa kanya, at ang bagay na hindi na niya kailanman hahayaang mawalang muli. Sa mga sumunod na linggo, nagbago ang lahat. Araw-araw bumabalik si Joseph. Minsan sinusundo si Annie sa daycare. Minsan nagbabasa ng bedtime stories sa maliliit na apartment ni Rachel. Nagbuo siya ng mga kastilyong Lego kasama si Annie. Nakinig sa walang katapusang mga tanong nito at tumawa ng mas madalas kaysa sa nakaraang mga taon. Unti-unti, nagsimulang bumaba ang mga pader na itinayo ni Rachel sa kanyang puso. Nakita niya ang lalaking minsang dumurog sa kanyang damdamin na nagbabagong anyo bilang amang nararapat sa kanyang anak. At isang Sabado ng umaga, dumating si Joseph sa kanilang pintuan na may dalang pulumpo ng mga ligaw na bulaklak at isang maliit na kahong nakabalot. Napasinghal si Annie sa tuwa nang buksan niya iyon at makita ang isang watercolor kit. "Ngayon, may pipinta ko na ang pangarap nating bahay." Masigla niyang sigaw. Kumikislap ang kanyang mga mata sa pananabik. Lumambot ang puso ni Rachel habang iniabot ni Joseph ang mga bulaklak sa kanya. "Para sa'yo," simple niyang sabi, "bilang pasasalamat sa pagtitiwala mo sa akin." Nang araw ding iyon, nagpunta sila sa Lakewood Park para mag-picnic. Tumakbo si Annie sa damuhan. Pinipinturahan ang tanawin ng lawa gamit ang kanyang bagong watercolors, habang si Joseph at Rachel ay nakaupo sa ilalim ng isang puno. Matagal na napatitig si Joseph kay Rachel bago siya nagsalita. Mahina, ngunit taos-puso ang kanyang tinig. "Ayokong maging ama lang ni Annie, Rachel. Gusto kong maging bahagi rin ng buhay mo." Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. "Gusto kong maging pamilya tayo muli kung papayag ka." Naramdaman ni Rachel ang paghapdi ng luha sa kanyang mga mata. "Dinurog mo ako noon, Joseph." Mahina, ngunit matatag niyang sagot. "Paano ko malalaman na hindi mo na yun gagawin muli?" Agad siyang sinagot ni Joseph, puno ng paninindigan ng kanyang boses.
Dahil sa pagkakataong ito, walang makakapaglayo sa akin. Hindi pera, hindi ang pangalan ng pamilya, at hindi ang takot. Idinagdag niya, mabigat ang damdamin. Nawala na sa akin ang 5 taon. Hindi ko nahahayaang mawala pa ang isa pang araw. Hindi sa'yo, at hindi kay Annie. Nagalinlangan si Rachel. Ang kanyang puso ay nahati sa pagitan ng sugat ng nakaraan at ng marupok na pag-asa para sa hinaharap. Sa sandaling iyon, biglang tumakbo si Annie papunta sa kanila. Hawak ang kanyang drawing sa maliliit na kamay. Tingnan nyo, masaya niyang sigaw. Ipinakita niya ang isang painting ng 3 tao. Si Rachel, si Annie, at si Joseph. Magkakahawak kamay sa tabi ng isang bahay malapit sa lawa. Eto tayo, isang pamilya. Buong pagmamalaking sabi ng bata. Nanikip ang lalamunan ni Rachel. Tumingin siya kay Joseph na ang mga mata ay kumikislap sa luha na pilit niyang pinipigilan. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ng lalaki at pinagdugtong ang kanilang mga daliri. Paunti-unti, bulong niya. Pero magkasama. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Annie sa kanyang kama, kumuha si Joseph ng isang nakarolyong papel mula sa kanyang jacket. May matagal na akong pinaghahandaan. Kinakabahan niyang sabi. Binuksan ni Rachel ang mga papel at nakita ang mga architectural plan, ang pangarap na muling nabuhay, ang pangarap na matagal niyang isinantabi noon. Isa itong disenyo ng bahay na para sa kanilang 3. May bukas na kusina na puno ng liwanag, isang studio para sa graphic design ni Rachel, at isang hardin kung saan makakapaglaro si Annie. Hindi lang ito basta bahay. Mahina ngunit malinaw na sabi ni Joseph. Isa itong pangako na bubuo ako ng buhay kasama ka, hindi sa paligid mo lamang. Tumingin si Rachel mula sa plano pabalik kay Joseph. Nabasag ang kanyang boses habang mahina niyang bulong. Kung ganoon, sabay natin itong itayo. Lumapit si Joseph at marahang hinalikan siya sa una. Saka mas mariin, dala ang bigat ng 5 taong pagsisisi at pananabik. At sa unang pagkakataon, mula nang siya ay iniwan, pinayagan ni Rachel ang sarili na maniwala muli. Ang kanilang kwento ay hindi na tungkol sa pagkawala at pag-abandona, kundi tungkol sa pangalawang pagkakataon. Isang pag-ibig na muling isinilang, hindi lamang para sa kanila, kundi para rin sa munting batang walang kamalay-malay na siyang nagdala sa kanila pabalik sa isa't isa. Sa palagay mo ba, ay karapat-dapat si Joseph sa pangalawang pagkakataon? Sa tingin mo ba, tama ang ginawa ni Rachel na tanggapin siyang muli sa kanilang buhay? Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito, mag-comment ng yes sa ibaba. Sabihin mo rin kung saan ka nanonood. Maraming salamat po.